Ayan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, welcome po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak po na makasama ko po kayo sa hapong ito. Ayun, bago tayo magpatuloy, I pray po na nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po akong manalangin sa oras po nito. Yuko po tayong latas, mag-pray po tayo. Hallelujah. Panginoon, patuloy Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Lord, wisdom and knowledge ang pagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Lord, sa mapapakinggan namin at sa mapag-aaralan namin, magbigay reminders ito sa amin, Panginoon. At tumatak ito sa puso't isipan namin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa hapong ito at pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayun po at kamusta po kayo? Ayun po kung may Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Ephesians chapter 4 verse 15 hanggang 16. Basahin ko po, sabi niya po sa verse 15, sa halip mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Verse 16, at sa pamumuno niya ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan at sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Kung may katabi ka po, pakisabi sa katabi mo, tungkulin. Yan, itong mga nakaraan, I pray po na may mga bagay or may mga natutunan na po tayo. I pray po na nabuksan po yung isipan po natin. At I pray po na nagkaroon din tayo ng burden dun sa mga itinuturo sa atin ng mga pastor po natin. Itong mga nakaroon, gaano ba kahalaga ang magdala ng kaluluwa? Or gaano ba kahalaga sa Panginoong Sus yung isang kaluluwa? Kasi sabi ng Biblia, isa man lang ang kaluluwa, libo-libong anghel ang magpupuri at magpapasalamat. Ibig sabihin, ang isang kaluluwa sa Panginoong Sus ay napakahalaga. Tinuturo ng ating mga pastor na sinasabi po nila, kung mahal ng Panginoong Sus, dapat mahalin din natin. Kung saan yung puso ng Panginoong Sus, dapat doon din, ganun din tayo. Ngayon, sa atin po bilang tayong mga Kristiyano, tanong ko po sa inyo, gaano kahalaga sa iyo yung isang kaluluwa? Ngayon, minsan kasi may mga Kristiyano na mas pinapahalagaan yung ibang bagay kaysa yung pagdadala ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Kung nararamdaman mo yung burden na magdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus, kung nararamdaman mo yung bigatin na sa mga kaluluwa, congrats, nasusunod mo yung sinasabi ng Panginoong Sus. Pero kung hindi mo nagagawa, kung wala kang burden sa pagdadala ng kaluluwa or mas pinapahalagan mo yung ibang bagay, namimiss mo yung sinasabi ng Panginoong Sus. Amin po, ulitin ko po, isa man lang ang kaluluwa sa Panginoong Sus, libo-libong anghel ang magpupuri. Ibig sabihin, napakahalaga na makapagdala tayo or makapag-share tayo sa Panginoong Sus. Amen po. Ngayon may tanong ulit po ako sa inyo. Sino po ang nagmamahal kay Kristo? Siyempre, mag-aamin po tayo, lahat po tayo mag-aamin. Kasi bakit? Inuuna natin siya. Kahit minsan ang daming problema, talagang sumusunod tayo sa Panginoong Sus. Kasi bakit? Mahal natin. Ngayon, isa pa pong tanong, sino ang may ministry? Siguro po, lahat tayo may ministry. Pero ano ba ang ibig sabihin ng ministry? Ano ba ang ministry po talaga? Ngayon, ang thinking natin kasi minsan pag ang ministry, makatugtog, makatayo sa harapan, makapagpakanta, tama po yan eh. Yan ay isang ministry. Pero mayroon pang isang ministry na mas doon tayo magpo-focus at doon tayo mas lalong tatrabahuin. Minsan kasi yung ibang Kristiyano, mahal talaga yung ministry nila. Totoo naman po yan eh, na kailangang mahalin ang ministry. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko po dito sa church po natin ay mahalin, alagaan ang ministry. Huwag pababayaan.
Kaya nga pag pinabayaan mo yung ministry mo, kasalanan mo na lang. Amin po. Pero ulitin ko po, mayroong isang bagay or mayroong isang ministry na dapat doon tayo magpo-focus or magtatrabaho. Ano po yun? Yung magdala ng kaluluwa. Yan ang ministry na dapat nating mapagtrabahuin. Yan ang ministry na dapat nating gawin. Ano yun? Yung magdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Nakuha niyo po mga kapatid. Kasi ang tungkulin ng mga Kristiyano ay yung magdala ng kaluluwa. Ulitin ko, sino po nagmamahal kay Kristo? Amen po, lahat tayo. Kung mahal natin si Kristo, sundin natin yung utos niya. Ang utos ng Panginoong Sus, ano po yun? Yung go ye and make disciple. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 28, verse 19. Alam niyo po, nung tinanggap natin ang Panginoong Sus, wala naman aksidente na tayo ay nakakilala. Walang aksidente na tayo ay nandito. I-praise God nga kasi bakit? May mga taong nag-alaga sa atin, may mga taong talagang pinagtiyagaan tayo, may mga taong nag-follow up sa atin para lang madala tayo dito sa gawain ng Panginoong Sus. Praise God kasi nagtiyaga sila. Paano pag hindi sila nagtiyaga? Paano pag hindi sila, sumuko sila? Paano pag hindi tayo pinalo up? Hindi natin nakilala ang Panginoong Sus. Amen po. Ang isang dapat gawin natin nung tinanggap natin ang Panginoong Sus, hindi naman agad-agad dapat magkaroon tayo ng burden na tumayo sa harapan. Yung tumugtog. Hindi naman dapat yan ang una nating gampanin. Ang sinabi ng Panginoong Sus, ang isang iniwan niya na dapat nating gawin ay yung humayo tayo. Amin po, yung ipangaral natin ang magandang balita. Yan ang isang bagay na iniwan ng Panginoong Sus na dapat natin sundin. Yan ang isang bagay na dapat nating gawin. Alam niyo po, nung nakakilala si Pablo, hindi naman agad-agad tumayo sa harapan. Alam niyo po, ang unang ginawa niya ay yung kumatok siya sa mga bahay at ipinakilala niya kung sino yung natanggap niya at kung sino yung nagpabago sa kanya. Dapat ganun tayong mga Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, dapat yan ang isang ministry na dapat, or yan yung unang-unang ministry dapat na gawin natin, ay yung magdala ng kaluluwa or yung ipakilala natin kung sino yung nagligtas o kung sino yung nagpabago ng buhay po natin. Amin po. Ngayon po ay lahat tayo may assignment. Amin po. Lahat ng Kristiyano mayroong assignment. Pakisabi po sa katabi, assignment. Ayan. Example ko na lang po yung mga estudyante. Sa lahat po ng estudyante ay pag may binigay sa inyo po ang teacher na assignment, ano pong gagawin po ninyo? Di ba kailangan gawin? Ngayon may tanong pa po ako. Sinong gumagawa ng assignment? Pakitingnan niyo po yung katabi po ninyo kung estudyante man yan, gumagawa ka ba ng assignment? Ay, gumagawa ka ba ng module? Parang ganyan. Ngayon dito po sa church may parang scholar kami ganyan. Or dito po nag-aaral. Pangalan niya RJ. Praise God kasi gagraduate na siya. Gagraduate din. Praise God. Alam niyo po, bago ipasa yung module, dati kasi ako yung nagpapasa ng module niya. Pero itong lately, si Kuya Gilbert na po yung nagpapasa. Ngayon, bago nila ipasa doon sa school, ang ginagawa ay tinitignan ko muna. Chine-checkan ko kung may kulang ba or wala. Ngayon, pag may nakita akong kulang, ang gagawin ko sa kanya, sagutan mo muna. Huwag kang magpapasa ng kulang. Sabi ko, sagutan mo lahat. Ganyan lagi ginagawa. Itong nakaraan, nung pinakita niya, ang daming laktaw. Sabi ko, huwag mong ipapasa yan ng kulang. Kailangan mong sagutan. Kaya ganyan. Alam niyo, pag nagagawa natin yung assignment natin doon sa teacher, merong something na parang matutuwa yung teacher na pag nakita niya na, masipag itong estudyante na ito. Mayroong something na mapapangiti yung teacher. Amin po. Ngayon, ganoon din po sa paglilingkod sa Lord.
meron tayong assignment kay Lord. Wag natin tong kakalimutan. Meron tayong assignment. Hindi lang natatapos na tinanggap natin si Lord, okay na, magsisimba na lang ako. Hindi po, meron tayong assignment. Ngayon, itong assignment na ito, pag nagawa natin ito sa Lord, merong something sa Lord na mapapangiti niya, ay, itong anak ko, nagagawa niya yung pinapagawa ko. Ano po yun? Ang isang assignment na kailangan natin gawin ay yung magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Ito yung trabaho natin. Malaki ang trabaho or malaki yung tungkulin ng mga Kristiyano. Alam niyo, sa totoo silang yung pagdadala ng kaluluwa, ito yung pinakamalaking ministry. Ito yung pinakamahalagang ministry ay yung magdala ng kaluluwa. Pagdating ng time, pagdating natin sa langit, lahat ng mga taong nailapit natin sa Kanya, sasalubungin niya tayo, sasalubungin at sasabihin salamat kasi na-invite mo ako, nadala mo ako sa gawain ng Panginoong Sus. Amen po. Ito yung trabaho ng lahat ng Kristiyano. Ito yung trabaho na hanggang pagdating ng Panginoong Sus, gagawin natin. Hindi yung pag napagod tayo, susuko na lang tayo. Hindi yung pag napagod tayo, aayaw na lang tayo. Hindi po. Ito yung trabaho na hanggang kamatayan, hanggang sa hindi pa dumarating ang Panginoong Sus, tatrabahuhin natin ay makapagdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Amen po, yung makapag-share ng mga kaluluwa. Ulitin ko, kung ano yung mahal ng Panginoong Sus, dapat mahalin din natin. Mahal ng Panginoong Sus yung mga kaluluwa at ayaw ng Panginoong Sus na mapahamak yung isang kaluluwa. Nasasaktan ng Panginoong Sus pag yung isang kaluluwa ay mapunta ng kapahamakan. Dapat ganun din tayo eh. Dapat ganun din yung nararamdaman natin eh. Yung pag nakita natin yung isang kaluluwa o yung taong napahamak, dapat ang mararamdaman din natin ay yung nalulungkot tayo, nasasaktan tayo. Eh mapalad nga tayo kasi bakit? May mga taong nagtiyaga sa atin. Mapalad tayo kasi bakit? May mga taong nanalangin sa atin. Kaya tayo andito. Kaya tayo andito kasi bakit? Mayroong nagtiyaga. Kaya tayo andito kasi bakit? Dinalat niya tayo, pinakilala nila ang Panginoong Sus. Praise God. Ulitin ko, paano pag hindi sumunod? Paano pag sinukuan tayo kasi tinataguan natin? Paano pag binitawan tayo kasi lagi nating tinatakasan? Pero hindi andun pa rin yung kahit tinataguan, andun pa rin na susunduin, madala lang sa Panginoong Sus. Ulitin ko, dapat yung burden natin, yung heart natin, dapat andun sa mga kaluluwa. Wala pong masama na mag-focus tayo doon sa ministry, kung ano man ang ministry na kinaroroonan mo ngayon, kung ano man yung ministry na hinahawakan mo, maganda po yan eh. Maganda na mahalin eh, pero mas mahalaga sa paningin ng Panginoong Sus ay yung mga kaluluwa. Kung hindi mo nagagawa na makapagdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus, namimiss mo yung sinasabi ng Panginoong Sus na go ye and make disciple. Namimiss mo. Sa totoo silang yung sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19. Hindi lang naman mga pastor, hindi lang naman mga manggagawa ang sinasabihan ng Panginoong Sus, kasi ang kausap ng Panginoong Sus po doon, lahat ng Kristiyano. Lahat ng mga mananampalataya. Bata man, matanda, or anuman ang kinatatayuan natin, basta Kristiyano, required ka na magdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Required na sundin yung sinasabi ng Panginoong Sus. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Marlon, punuin natin ang langit ng mga kaluluwa. Kasi every time na merong isang kaluluwa ang nasisave, ang Panginoong Sus natutuwa siya, nagagalak siya kasi dahilan sa isang kaluluwa. Sinong magtatrabaho nito? Sinong gagawa nito? Sinong magdadala ng kaluluwa sa Panginoong Sus? Di mga mananampalataya. Yung mga lingkod ng Panginoong Sus. Ngayon, kung inaari nating mananampalataya tayo, ulitin ko po, required tayo na magdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Wala pong exempted. Basta mananampalataya tayo. Basta lingkod tayo ng Panginoong Sus. Amin po. Ulitin ko, ang isang magpapalago sa pananampalataya natin, walang iba kundi yung magdala tayo ng kaluluwa. Ang isang magpapatibay doon sa pananampalataya natin ay yung makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Amen po. Ngayon, kung
kung ikaw ay Kristiyano, huwag natin kakalimutan yung trabaho natin. May trabaho tayo. Meron tayong tungkulin. Amin po, meron tayong gampanin na dapat gawin. Meron tayong assignment na dapat gawin. Hindi pwedeng hindi natin to gagawin. Gagawin natin ito. Kasi bakit? Kasi pag hindi natin nagawa ito, darating ang time, tayo din ang mananagot sa harapan ng Panginoong Sus. Ang hirap pagsabihin ng Panginoong Sus na naging tamad ka doon sa lupa. Ang hirap. Yung mas maganda yung masabi niya na yung pag nakikita niya tayo, natutuwa siya. Kasi bakit? Nagbabahagi tayo, nagdadala tayo ng kaluluwa. Kahit taguan tayo, kahit paulit-ulit na tayong tinatanggihan, puntahan pa rin natin. Kasi bakit? Yun ang trabaho natin. Hindi naman ibig sabihin, tinanggihan tayo una, pangalawa, pangatlo. Susukuan na ba natin? Hindi po. Babalik at babalikan po natin. Amen po, babalik at babalikan natin kasi bakit? Kailangan ng Panginoong Sus yun. Kailangan ng Panginoong Sus yung isang kaluluwa na yun. Mahal ng Panginoong Sus po yan. Amen po. Ngayon, gawin natin ng may pagmamahal yung tungkulin po natin. Nakalagay po yan doon sa Colossians chapter 3 verse 23. Ngayon, saan ka man ngayon, nasa trabaho man, sa school, or saan man sa bahay, yan ang pinaka-field mo. Yan ang pinaka-field mo. Ngayon, dapat doon sa trabaho or doon sa school, dapat kilala ka nila na Kristiyano or dapat nagbabahagi ka ng salita ng Panginoong Sus. Dapat sinishare mo kung sino yung natanggap mo. Amin po. Kasi alam niyo po, may mga bagay na hindi kayang abutin ng mga manggagawa, na kayang abutin ng mga nandun sa school or nandun sa trabaho. At hindi kayang gawin nung nagtatrabaho na kayang gawin ng mga manggagawa. Kaya sabi ng Biblia, tulong-tulong tayo eh. Amin po, tulong-tulong tayo. Kung saan ka man ngayon, required tayo na magdala ng kaluluwa. At alam nila at kilala nila na Kristiyano po tayo. Amin po, dapat malaman nila na tayo ay Kristiyano. Kasi ulitin ko po, ito yung tungkulin, ito yung trabaho na iniwan ng Panginoong Sus. Kailan matatapos po ito? Pagdating ng Panginoong Sus. Pero hanggat wala pa siya, magdala tayo ng kaluluwa. Magbahagi tayo ng salita ng Panginoong Sus. Amin po. Ngayon, isang taon na po tayong mahigit na naka-lockdown. I-praise God kasi sa ibang mga outreach po natin ay nakakapagbahagi na. Nakakapag-share na ng salita ng Diyos. Nakakatok na sila. Pero alam nyo po, walang rason para tayo para tayo hindi makapag-share ng salita ng Panginoong Sus. May kukwento po ako sa inyo. Itong mga lately, nagkaroon po kami ng burden nagkaroon po ako ng burden na mag-share. Hindi yung kumakatok kasi dito medyo mahigpit pa nung mga nakaraan. Ngayon, ang nilalagay sa amin ng Panginoong Sus na burden ay yung mga friends po namin sa Facebook. Yan yung nilalagay sa amin. Ngayon, ini-start namin yan. Parang normal na schedule namin. Kumbaga 8 or 9 ng umaga, kailangan nagsishare na kami. Kumbaga, ginugulo namin yung mga friends namin sa Facebook. Ngayon, nagsishare kami. Ganyan. Praise God kasi halos lahat ng doon sa Facebook ko po ay praise God kasi tumanggap sila. At nung mga nakaraan, nakita ko yung pagkilos ng Lord kasi sa isang nasyaran ko, may nagpa-prayer request. Nagpa-prayer request na yung biyanan niya ay nasa hospital na kailangang ipag-pray. Praise God kasi, alam niyo po, nag-pray online po yan via messenger. Ngayon, nag-share at higit sa lahat, nag-pray kami. Ngayon, kinaumagahan, nung pinag-pray namin yung biyanan nung nasiran ko, at nasiran na din namin yung buong pamilya nung tatay. Alam niyo, kinaumagahan yung tatay nawala. Parang namatay, parang ganyan.
Praise God kasi bago man makakilala, andun na binahagi yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Sus. At isa pa po, yung mga katrabaho nito, yung mga katrabaho po nito na nasiran po namin, at pinag-pray namin kasi lahat ng katrabaho niya ay COVID patient, parang ganyan. By online pa din po yan, online. Praise God kasi binahagi ang kaligtasan, nasiran at pinag-pray, pinatanggap, ganyan. Praise God kasi bakit? Andun yung pagkilos ng Lord. Andun yung pagkilos ng Panginoong Sus. Nakita yung pagkilos kasi kahit online man lang na nagsishare, andun yung may mga tumanggap at may mga nangailangan ng prayer. Kahit anong oras man, kahit anong oras, willing naman di ba po? Willing naman basta may pag-pray yung mga taong nangangailangan. Praise God. Amen po. Kaya ganyan, ang isang bagay, ulitin ko, ang isang bagay na dapat natin gawin, yun ang i-goal natin. Hindi man tayo makapagkatok ng house to house. I-start natin sa mga friends natin sa Facebook. May pakilala natin yung nagpabago sa buhay po natin. May pakilala natin si Jesus doon sa mga tao. Amen po, yun ang goal natin. Hindi man tayo maka-house to house ngayon. Hindi man tayo makapagkatok-katok sa bahay-bahay ngayon. Yung mga friends natin sa Facebook. Amen po, ulitin ko, yan yung goal natin. Yan ang isang mission natin mga Kristiyano. Ulitin ko, wag natin itong kakalimutan. Kasi pag nakalimutan natin ito, darating ang time, haharap tayo sa Lord. I-judge tayo ng Panginoong Sus. Ulitin ko, isa man lang kaluluwa ang makakilala sa Panginoong Sus. Libo-libong anghel ang magpupuri sa Kanya. Mahal lang Panginoong Sus yung mga tao. Dapat ganun din tayo, mahalin din natin sila. Amen po, wag tayong matatakot, wag tayong mahihiya. Magampanan lang natin yung ipinapagawa ng Panginoong Sus na sinasabi niya na go ye and make disciple. Magampanan lang natin to, masunod lang natin ito, hindi tayo tatanggihan ng Panginoong Sus. Matutuwa ang Panginoong Sus na pag lahat ng Kristiyano kumilos, pag lahat ng mananampalataya ginawa ito, alam niyo, hindi po magiging madali. Hindi po magiging mahirap, kundi madali ito. Madali lang. Kasi kung susunod lang yung mga mananampalataya, kung gagawin lang yung trabaho ng mga mananampalataya, hindi po madali. Kung tulong-tulong lang tayo dun sa tungkulin na sinasabi ng Panginoong Sus na magdala ng kaluluwa, hindi po madali. Amin po, nakuha niyo po, huwag natin kakalimutan yung assignment po natin. Yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoong Sus, magdala tayo ng kaluluwa. Nakuha niyo po mga kapatid. At sige po, yuko po tayong lahat, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, patuloy Lord na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos. Ilagay mo sa amin, Panginoon, sa heart namin yung burden, Panginoon, na makapagdala ng kaluluwa sa iyo, Panginoon. At alam namin, Lord, na tutulungan mo kami sa bagay na ito, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya hinihiling namin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng tapang na magampanan kung ano yung tungkulin na ipinapagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kumilos ka at narito kami, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Gamitin mo kami mightily sa iyong ubasan, Panginoon. Gamitin mo kami sa ikakalawak, ikakalago ng iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala, pagtsatsaga sa amin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang nakikinig at dalangin ko, Panginoon, patuloy na bigyan mo, Panginoon, ng pusong may pagmamahal sa kaluluwa, Panginoon, ng taong nakikinig sa oras na ito, Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayun po, at maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Ingat po kayo lagi.